Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan. Inaanyayahan ko po ang lahat na maghanda ng ating mga puso habang pinakikinggan natin ang instrumental music. Manalangin tayo sa katahimikan at damhin natin ang presensya ng Diyos.
Para naman po sa ating call to worship, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na magsitayo. Ang ating tema ngayon ay tungkol sa disenyo ng Diyos para sa pamilya. Sinasabi sa awit 127:1, kung ang Panginoon ay hindi magtatayo ng bahay, walang kabuluhan ang paggawa ng mga nagtayo nito. Kaya sa ating pagsamba ngayon, ating alalahanin ng ating pamilya ay itinayo ng Diyos at siya ang dapat nating unahin sa lahat ng bagay. Tumayo po tayong lahat at sambahin natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa buhay at lakas na inyong ibinigay sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makasamba at magpuri sa inyo bilang isang iglesia at isang pamilya. Punuin niyo po ang lugar na ito ng inyong presensya. Inaalay po namin sa inyo ang aming buhay at aming pamilya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Sabi niya sa awit 133 verse 1, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Tama po ba? Masaya po ba ang bawat pamilya na talagang sabay-sabay na naglilingkod, sabay-sabay na nagpupuri, sabay-sabay na sumasamba sa ating Diyos na bahay? Palakpakan nga po natin ang ating mga pamilya na kasama mo ngayon sa simbahang ito. Magkakasama kayo, magkakapit kayo na kayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Venus family, ang Malang family, ang Taton family, ang Obmerga, ang Asas, at marami pang iba na pamilya na naririto sa ating bahay-simbahan na talagang sama-samang nagpupuri sa ating Diyos na buhay. At sabi nga sa awit 95 verse 2, purihin ang Diyos na dakila, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at gala. Kaya wag po nating lilimitahan ang ating mga sarili, ang ating mga kamay na pumalakpak, ang ating katawan na sumayaw, ang ating isip na sumigaw ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Maaari mo ba sabihin, Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Tunay kang napakabuti, O Diyos na buhay, kaya kami sama-samang magpupuri sa araw nito. Tunay na dakila ang iyong pangalan. Hallelujah! Amen! Napakasarap magpuri sa iyo, O Diyos. Mula sa bihag ng kasalanan, hallelujah, pinagtawan, pinagpalad ng lubusan. Kaya nakakapiling, hallelujah. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang Panginoon. Ang lahat ay nagsasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang pag-isa. Ang lahat ay nagsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Tunay at dakila ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, Panginoon. Tunay na karapat-dapat sa itaas, magpakailanman, O Diyos sa buhay. Muli tayo'y umawit, dakilang katapatan ng ating Panginoon. Dakilang biyaya, O Diyos, pagpipinalaya mula sa bihag ng kasalanan. O Diyos, hallelujah, pinagtawan,
Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay sisigaw ng hallelujah. Tayo na
Ang papuri ay para sa iyo, Panginoon. Tunay na karapat dapat kang itaas. At patuloy, Lord God, na nararamdaman namin ang iyong pagpapala, kabutihan. Tunay kang Diyos sa aming lahat, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, O Diyos. Patunay naming nararamdaman kung gaano kami kahalaga sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tunay, ikaw ang nag-iisa sa puso ng mga lingkod mo, Panginoon. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
Minsan pa, itaas mo ang iyong mga tinig para sa kadakilaan ng Panginoon. Hallelujah. Lahat ay aawitan ka pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila, dakila ka. Lahat ay aawitan ka pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. Hallelujah, Panginoon. Itataas namin ang iyong ngalan, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Tunay kang dakila, magpakailanman. Hindi namin alintana ang kapaguran. Hindi namin alintana ang kapausan. Dahil alam namin na binibigay namin ang buong buo namin para sa iyo, Lord God. Kaya patuloy ka namin itinataas, patuloy naway naramdaman ang presensya mo sa araw nito. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, O Diyos. Amen and amen. Tunay po bang dakila ang Panginoon sa ating mga buhay? Amen po ba? Wait lang, ang hina. Amen po ba? Amen. Tulay na dakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon naman po, ay makikinig tayo sa salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 2, talata 8 hanggang 24 at awit 127:1. Ito po ang nagsisilbing pundasyon ng ating tema ngayong araw. God's design for the family. Tinatawagan ko po si Jasper Taton to lead us in the scripture reading. Tayo pa'y tumayo upang magbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 2, verse 18 to 24. Uulitin ko po, Genesis chapter 2, verse 18 to 24. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa para at mga ibon sa impapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanya itinawag, iyon na naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ay nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa impapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tawag dyan na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya. Sapagkat sa lalaki siya'y kinuha.
Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Maaari na po tayong umupo. Ngayon po ay pakinggan natin ang mensahe ng Diyos na may kaugnayan sa kanyang disenyo para sa pamilya. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan habang nagpapahayag ang ating tagapagsalita na si Pastor Rafi Malang. Good morning everyone. Ang February po ay Family Emphasis Month. So kaya po sa buwang ito ang ating series ay may kinalaman sa pamilya. And for this month, ang ating pong tema ay Building Stronger Families in Christ. No? Building Stronger Families in Christ. Yan po yung ating tema this month of February. Dahil nga po sa ating Family Emphasis Month. No? So this morning, we'll be talking about God's design for the family. At yung pong ating text ay makikita sa Genesis chapter 2, 18 to 24. At kanina po, binasa na ng ating MC yung Psalm 127 verse 1. No? For next Sunday naman, we'll be talking about strengthening relationship within the family. And then on the third Sunday, the family as the light of the world. And on the fourth Sunday, Mission Sunday po yun. No? So this morning, again, we'll be talking about God's design for the family. Ano ba ang disenyo ng Diyos sa pamilya? Ang pamilya ay sinasabing pundasyon ng lipunan or ito po yung pillar of isa sa mga pillar of our society. At ang kanila pong design ay sumasailalim sa karunungan at layunin ng Diyos. Sa isang mundo na madalas hinahamon ang tradisyonal na pananaw ng pamilya o pananaw sa pamilya, mahalagang tayo po ay bumalik doon sa biblical na plano para sa kasal at buhay pamilya. No? Ngayon po ay ating susuriin ang disenyo ng Diyos para sa pamilya na binibigyan diin ang biblical nitong pundasyon, ang kahalagahan ng pagtatalaga ng Diyos o nagpagtatalaga sa Diyos bilang sentro at kung papaano maaaring ipakita ng mga pamilya ang kanyang pag-ibig at layunin. Isipin po natin ang isang bahay na itinatayo. Yan. Siyempre, ang isang bahay ay merong perpektong plano ng arkitekto. Kung mayaman po yung magpapatayo ng bahay, siyempre kukuha ng architect, kukuha ng kontraktor para i-build yung kanyang dream house. No? So meron po yung perpektong plano at nailatag na ang pundasyon at unti-unting nabubuo na yung balangkas ng bahay. Ngunit, kung ang mga manggagawa ay magpapasyang mag-deviate o hindi sundin ang plano at sila'y magtatayo ayon sa kanilang sariling idea, magiging marupok ang bahay at kalaunan maaari itong gumuho. Gayon din naman, ibinigay ng Diyos ang perfectong plano para sa pamilya. Ngayon, kapag tayo ay lumihis o nag-deviate doon sa perfectong plano ng Diyos, kapag tayo lumihis mula sa kanyang disenyo, yung structure ng ating pamilya ay nagiging marupok. Ngunit kapag sinusunod naman natin ang kanyang plano, tayo ay nakapagtatayo ng matibay, matatag, at magandang pundasyon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po sandaling yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na kami po ay muling nagkasama-sama at mag-aral ng inyong salita. Dalahin ko nga po, Panginoon, sa pag-aaral namin ng kung paano niyo dinisenyo ang pamilya. Bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa aming mga puso at isipan. At nawa nga po ang inyong banal na Espiritu ang siyang pumuspos at maging tagapagturo namin sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang inyong salita, pagpalain niyo po ang bawat makikinig ng inyong mensahe sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so this morning, tatlong punto po yung ating titingnan patungkol po sa disenyo ng Diyos sa isang pamilya. Una po, yung biblical foundation of marriage and family. Ang biblical foundation ng kasal at pamilya ay nakaugat sa plano ng Diyos mula pa sa simula ng paglikha.
sa Genesis chapter 2, 18 to 24, yung binasa po ni Jasper kanina, yung ating scripture reader, makikita po natin na ang kasal ay isang institusyon na itinatag ng Diyos para sa layunin ng pagiging isa. No? Yung dalawa ay pinag-iisa. No? Para sa layunin ng pagiging isa, pagtutulungan at pag-ibig. Ang pagtuturing sa mag-asawa bilang one flesh ay nagpapakita ng malalim na ugnayan at panghabang buhay na covenant sa pagitan nila. No? So ito po ay hindi parang kontrata na merong expiration. No? Ito pong covenant na ito ay wala pong expiration. Mag-e-expire lamang po ito kapag isa sa kanila ay nag-expire. So, ito po ay lifetime covenant, lifetime commitment sa pagitan ng husband and wife. Ang pamilya ay dinsenyo ng Diyos bilang pangunahing unit ng lipunan, kung saan ang pagmamahal, disiplina at pananampalataya ay dapat na ipasa sa susunod na henerasyon. Ito pong sinasabi sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. These commandments that I give you today, ang kausap po ng Diyos dito ay ang mga Israelita, at ang sabi ng Diyos sa kanila, dapat itong inuutos ko sa inyo ngayon ay ipasa nyo sa mga susunod na henerasyon. Sabi ng Panginoon, these commandments that I give you today are to be, una, on your hearts, impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. No? So ito po yung sinasabi ng Diyos sa kanila na itong kanyang mga kautusan na ibinigay sa kanila ay dapat kanilang isapuso. And then, impress them on your children, ituro sa mga anak. At pag-usapan ito habang sila nakaupo, habang sila naglalakad, habang nakahiga, hanggang sa pagmulat ng mga mata. So ito po yung ninanais ng Diyos sa pamilya. Kaya po, itong kanyang bayan, ang kanyang piniling bayan, ang Israel, ay inutusan niya ng ganito. Upang sa gayon, itong kanyang salita, itong kanyang mga panuntunan ay makarating sa mga susunod na henerasyon. Itong mga magulang ay inutusan ng Diyos na dapat itong kanyang mga kautusan ay ituro sa kanilang mga anak. Habang sila nakaupo sa sala at nanonood ng TV, ang sabi ng Diyos, pag-usapan nyo ang aking salita. Habang sila naglalakad, na magkakahawak kamay, pag-usapan ang kanya salita. Habang sila nakahiga, pag-usapan ang kanya salita. Sa pamamagitan ng kasal at pamilya na ipapahayag ang pag-ibig at layunin ng Diyos sa mundo. Doon po sa binasa nating text kanina sa Genesis 2, 18 to 24, makita po natin kung paano po ang Diyos ay itinatag ang pagsasama ng isang lalaki at babae. God's institution of marriage. Sabi po doon sa verse 18, it is not good for the man to be alone. Nakita ng Diyos na yung lalaki na nilikha niya, si Adan, ay hindi masaya. Sino ba na magiging masaya? Kasama mo araw-gabi, elepante, leon, mga ahas. No? So hindi naging masaya ang tao. Kaya ito'y nakita ng Diyos at nakita niyo yung pangangailangan ng tao. Sabi niya, I will make a helper suitable for him. Yung helper na sinasabi rito ay hindi po katulong, hindi po atsay. Ito po ay, tawag dito, katuwang. No? Katuwang ng lalaki. No? Nakita ng Diyos yung pangangailangan ni Adan para sa isang makakasama. At dito po, ipinapakita ang mga relasyon ay mahalaga para sa ikauunlad ng tao. So mahalaga po yung relationship para tayo ay mag-grow sa ating buhay. Yung friendship, yung tawag dito, yung boyfriend and girlfriend relationship, yung best friend forever relationship, yung husband and wife relationship, at ano pang mga relationship, ito po'y mahalaga sa buhay ng tao para po tayo ay mag-grow. No? Nung pong nilikha ng Diyos si Adan, si Eve, ito po'y kinuha niya mula sa tadyang o sa ribs ni Adan.
kapag ikinakasal, madalas naririnig natin ito. Hindi kinuha si Adan sa ulo para i-dominate niya ang lalaki. Hindi rin kinuha sa paa, sa bandang ibaba, para tapak-tapakan. Siya po ay kinuha doon sa tadyang malapit sa puso. Para magkaroon ng magandang pagsasama at pagmamahalan. No? Ang pag-aasawa ay hindi nilikha ng tao. Hindi po tao ang nag-institute nito, hindi po tao ang nagtatag nito, hindi po tao ang nag-create nito. Ang Diyos po ang lumikha nito. Isang banal na pagtatatag ng Diyos, itong pag-aasawa, at ang kanyang layunin para sa pagsasama ay para sa pagsasama, pagtutulungan at pakikipag-isa. So yun po yung layunin ng Diyos, yung kanyang purpose, kaya nalilikha yung pag-aasawa para magkaroon ng pagsasama dahil nakita nga niya na hindi masaya. Sabi niya, it is not good for man to be alone. Kayo po ba ay tatagal kayo ng mag-isa lang sa buhay? Kaya niyo bang tumira sa isang isla na mag-isa lang kayo? Sabi siguro, basta may wifi. Sige nga, kung nasa isla ka, kung may wifi doon. So it is not good for us to be alone. Kaya dinisenyo ng Diyos ang pag-aasawa. Pero meron naman sinasabi si Paul na kung ikaw ay may gift of celibacy, okay din naman yun. Pero sabi niya, kung ikaw hindi makatiis, mag-asawa ka. Pero kung kaya mo, at meron kang gift of celibacy, na single ka forever, pwede rin naman yun, sabi ni Paul. At sabi nga niya, mainam din yun. Kasi mas maifo-focus mo yung sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Wala kang iintindihin na kahit anong oras ka umuwi, walang maghahanap sa iyong asawa. No? Walang sisita sa iyo, bakit ngayon ka lang? No? Ang technique pala doon, kapag ginabi ka ng uwi, at meron kang asawa na naghihintay sa iyo, na alam mong magagalit sa iyo, pagpasok mo pa lang, unahan mo na siya. Bakit ngayon lang ako? Di ko ba alam na gabi na? Di, wala na siyang masasabi noon. No? So, the creation of Eve from Adam's ribs signifies equality. Ito yung sinisigaw ng maraming kababaihan ngayon. Equality. No? Pagkakapantay-pantay. No? Unity and mutual dependence in marriage. No? So nagko-complement po sila yung husband and wife. At hindi po dahil sinabi ng Panginoon na yung husband ang head, ibig sabihin mas mataas ang ranggo ng husband. Hindi po ganoon. No? Itinalaga lang pong leader yung lalaki, pero hindi po ibig sabihin na mas mataas ang ranggo niya doon sa babae. Equal po sila. No? At united, pinag-isa. No? Yung dalawang flesh ay naging one flesh. No? At sila po ay mayroong mutual dependence dahil nagko-complement sila sa isa't isa. No? Nagtutulungan sila. Kung ano yung kahinaan ng lalaki, nagko-complement si babae. Ganon din naman kung ano yung kahinaan ng babae, nagko-complement si lalaki. Kaya nagkakatulungan. No? So team. Team po ito, teamwork. No? Hindi po kanya-kanya. No? And then, yung pong pangalawa, the covenant nature of marriage. Sabi riyan, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Sabi sa verse 24. So, kapag ang isang couple ay ikinasal, may mga involved po dito na gagawin. Una, merong living na tinatawag. No? Sabi riyan, a man shall leave his father and mother. So una, merong living. Merong pag-alis o paghiwalay. No? And then merong cleaving. No? And hold fast to his wife. So yung cleaving po, parang iginuglo po sila. No? Para hindi magkakahiwalay. Parang minamighty band. No? And then, merong weaving. No? Yung living na sinasabi riyan, living old allegiances. So ibig sabihin po, meron ka ng ibang isang pamilya ngayon na sinisimulang buuin, so iba na yung mga priorities.
Ang priority mo ngayon, yung iyong pamilya na sinisimulang buuin. No? Hindi na yung dating pamilya, although hindi naman sinasabi rin, nakalimutan mo na sila, talikuran mo na yung mga magulang mo, bahala na sila buhay nila, hindi naman ganoon. No? Ang ibig sabihin lang po ay sa pagkasisimula mo ng iyong pamilya, ay meron ka ng bagong priority. And then, cleaving to one's spouse and weaving a life of unity and intimacy. So, merong living, cleaving, and weaving na nangyayari kapag ang isang lalaki at isang babae ay ikinasal. Yung pagkakaisa na yon bilang one flesh ay nagpapakita ng layunin ng Diyos para sa isang panghabang buhay at tapat na relasyon sa pagitan ng mag-asawa. Bahagi po ng plano ng Diyos ay pamilya. Sa pamagitan ng pagsasama ng mag-asawa, itinatatag ang mga pamilya upang mangalaga sa buhay at i-raise, pangalagaan ang susunod na generation na mayroong pagkakilala sa Diyos. So kaya po mayroong pamilya para yung mga susunod na generation, lalaki sila na mayroong pagkakilala sa Diyos. Kaya napaka-importante po yung role ng mga magulang sa kanilang mga anak dahil sila po yung magpapalaki, magre-raise ng kanilang mga anak, yung mga susunod na henerasyon, at napaka-importante na sila po ay ma-raise na mayroong pagkakilala sa Diyos. So mga kapatid, kilalanin po natin na ang pag-aasawa at pamilya bilang sagradong kaloob o regalo mula sa Diyos. I-align po natin yung ating mga relasyon ayon sa kanyang disenyo sa paanong paraan. Una, by prioritizing love. Pangalawa, faithfulness and commitment. So yun po yung tatlong mahalagang sangkap sa pagbuo ng pamilya. Love, faithfulness, and commitment. Sa umpisa, siyempre, nandun yung love. Love na love nyo pa yung isa't isa, di ba? Kilig na kilig pa rin kayo sa isa't isa. No? Pero darating yung time, mawala na yun. Hindi na kayo kinikilig, nanginginig na kayo sa galit. No? Kaya kailangan yung faithfulness, no? At commitment. No? So yung tatlo na yun, love, faithfulness, and commitment para may forever. Pag wala yung tatlong yon, wala talagang forever na mangyayari. No? Pag wala na yung kilig, mananatili na kayong dalawa ay magkaglo pa rin ay yung commitment. Yun yung bibig kiss sa inyo. Yung commitment. No? So, alam nyo na ha. Pagdating ng panahon. So, pag kayo kinasal, hindi na ako message kasi eto na eh. Advance na. Ina-advance ko na. So, I do na lang tayo para mabilis, no? Shortcut, oh, para doon na tayo agad sa reception. So, again, yung tatlo po na yun na mahalagang sangkap sa pagpapamilya. Love, faithfulness, and commitment. Pangalawang punto, the importance of God at the center of family life. Kapag wala ang Diyos sa sentro ng ating pamilya, magagaya po tayo doon sa bahay na gumuho kanina. Sa Psalm 127, verse 1, sinasabi roon, ang Diyos ang tagapag-build or builder o tagapagtayo. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So bali wala po yung itinatayo nating pamilya kung hindi ang Diyos ang katuwang natin o kasama natin o kapartner natin sa pagtatatag ng ating pamilya. Walang anumang pagsisikap o mga anumang strategies ng tao ang makakapuno sa kakulangan ng patnubay at pagpapala ng Diyos sa isang pamilya. Kung wala pong Diyos na pumapatnubay, kung walang Diyos nagpapala sa isang pamilya, tiyak ito po'y hahantong sa pagguho. Kagaya na nakita nating picture kanina. Kaya napaka-importante po, huwag po tayong makisabay doon sa takbo ng mundo na gastos lang ang kasal. Huwag na yan. Kung tayo, di magsama na lang. Wala nang kasal-kasal. No? Tandaan po natin, again, ang Diyos ang dapat na pumapatnubay
sa ating pamilya, sa buhay mag-asawa. At kung hindi po ayon sa disenyo ng Diyos yung pagsasama ng mag-asawa, natural, wala pong pagpapala ng Diyos doon sa kanilang pagsasama. So kaya dapat, napaka-importante po na kung magsasama ang lalaki at babae, ay hindi kasal sa banig lang. Dapat ay talagang kayo ay pinag-isa ng Diyos. Hindi yung kayo lang yung nag-isa na kanya-kanya lang. No? Hindi po ganoon ang disenyo ng Diyos. No? So dapat ang Diyos ang mag-iisa sa inyo. Ano sabi sa Biblia, ang pinag-isa ng Diyos ay dapat hindi paghihiwalayin ng tao. So kapag kayo po ipinag-isa na ng Diyos, wala nang ayawan yun, wala nang atrasan yun. Kaya napaka-importante na bago kayo mag-aido-aido, siguraduhin nyo na wala nang atrasan. Ha? Pasensya kayo ang... oh. So, makakatipid na ako ngayon pagka kinasal ko kayo. Wala na tayong aido-aido na lang. So, siguraduhin na kaya yung mga kina-counsel ko dati, bago magpakasal, hanggat maaari nga, pinaghihiwalay ko sila eh. Kasi baka pagdating ng panahon, biglang magising na lang sila isang umaga na hindi naman pala talaga nila mahal ang isa't isa. Kung kasal na, paano sila maghihiwalay ngayon? Pwede namang maghiwalay ayon sa batas ng tao, yung annulment, but still, sa batas ng Diyos, kahit na inanal ka sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, kayo'y pinag-isa pa rin ng Diyos. At sabi ng Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalay ng tao. Kaya wala po tayong divorce sa Pilipinas. Meron tayo annulment, napakatagal at napakamahal na proseso. But still, maanal ka man, hindi ka pa rin free. Sabi ko nga kanina, nag-expire lang yung covenant kapag ang isa sa mag-asawa ay nag-expire na. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa mag-asawa. No? So kaya napaka-importante, bago kayo mag-aido-aido, mga kabataan, mga young pro natin dito, bago kayo mag-aido-aido, sa pagdating ng panahon, siguraduhin nyo na itong ina-aido nyo, talagang ka-aido nyo for life. Baka mamaya biglang isang umaga nagising kayo sa katotohanan, nauntog, biglang nagkaroon ng realization, hindi pala ikaw. Hindi pala ikaw yun. No? Wala na. Wala na atrasan yun. No? So, kaya napaka-importante siguraduhin. No? So, dito po sa pamilya na binubuo natin, napaka-importante po na si Kristo ang siyang pundasyon. Jesus' teachings, ando na pala. Sabi diyan, Jesus' teachings provide a strong foundation for navigating life's challenges. A Christ-centered family, kung si Kristo ang sinasabi mong sentro ng iyong pamilya, dapat ang priority ng pamilya, it prioritizes prayer, scripture, and worship. At sa pamilya, nagkikreate tayo ng environment where faith is nurtured. Ang pananampalataya ay nililinang at pinapalago. So dapat si Kristo ang pundasyon kung gusto nyo maging matatag ang inyong pamilya. Pangatlo, tingnan naman natin ano ba yung role ng mga parents. Ano ba yung papel ng mga nanay at tatay. Yan, sabi diyan, parents are called to model godliness and teach their children about God's ways. Yun sinasabi kanina sa Deuteronomy na habang naglalakad, pag-usapan ng salita ng Diyos, habang nakahiga, pag-usapan ng Diyos. So yun yung role ng parents. To impress God's word to their children. Now, there are practical ways to keep God at the center. Ano ba itong mga pamamaraan ito? Of course, nandiyan yung daily devotion, yung pag-attend sa church as a family, napaka-importante po yun. No? Madalas naririnig natin, anak, sige, magsimba ka na. Yung parents na iwan sa bahay. Dapat yung parents ang magsasabi, mga anak, tara na, magsimba tayo. Pero baligtad eh.
Pa, ma, magsimba na tayo. Sige anak, ikaw na lang, ipagdasal mo na lang ako. Patay tayo dyan. No? So, dapat yung parents ang magmumulat nito sa kanilang mga anak. So, family should be attending as one family in a church and, of course, engaging in acts of service together. No? Kaya may taton band, buong pamilya. So, ganun dapat. Pamilya, sama-sama, naglilingkod sa Panginoon. Pamilya, sama-sama, nagsisimba. Pamilya, sama-sama, nagde-daily devotion. So, examine po natin, mga kapatid, yung ating mga family's priorities. Tayo ba ay nagtatatag doon sa solid foundation mula sa salita ng Diyos? O nagre-rely lang tayo, umaasa lang tayo sa worldly wisdom, sa nakikita natin sa mundo, sa napapanood natin, sa nababasa natin? Make God the center of your family through intentional spiritual practices. Kinakailangan po intentional tayo. The key is intentional. Kapag sinabi intentional, talagang sasadyain mo. Sasadyain gagawin. No? Pangatlong punto, building families that reflects God's love and purpose. Families as a reflection of God's love. Sabi diyan, the love between husband and wife mirrors Christ's love for the church. Yung pong nangyayaring pagmamahalan between the husband and wife, ito po ay yung sumasalamin kung papaano po ang Panginoon Kristo ay minamahal ang kanyang iglesia. So, doon po sa pagmamahalang yon ay mayroong sacrificial, unconditional love. Doon sa pamilya, kinakailangan mayroong sacrificial at unconditional love. Dahil kung wala po itong mga ito, ay hindi po magiging matatag ang pagsasama ng isang pamilya. Children learn about God's love through the example of their parents' love and care. So makikita po yan. Dapat yung mag-asawa, nakikita ng kanilang mag-anak yung pagmamahal ng Diyos through their example. So, ang mga pamilya ang nagre-reflect sa pag-ibig ng Diyos. So, sa ating mga pamilya, dapat makita yung pag-ibig ng Diyos. Dapat kapag tinitingnan tayo ng mga tao, makikita nila yung pag-ibig ng Diyos. And families, if God is the center of your family, this will reflect. God's love will reflect on your family. Pangalawa, families as witnesses to the world. So, hindi lang tayo reflection ng pag-ibig ng Diyos, tayo rin ay witnesses. A godly family stands out in a culture that often devalues biblical principles. Yung pong kultura na nakikita natin ngayon, hindi po pinapahalagahan yung mga biblical principle. Kapag nagsabi nga ng verse sa Bible, ay hindi kain. So, pinapababa nila ang values ng mga biblical principles. Families that prioritize integrity, kindness, and service become a light to their communities. So, dapat po makita sa ating pamilya na kahit walang nakatingin, sumusunod pa rin sa Panginoon, tapat pa rin sa Panginoon. Kahit walang nakakita, tapat pa rin sa Panginoon. Ang ating pagiging Kristiyano, hindi lang tuwing linggo. Paglabas natin dito, Kristiyano pa rin ba tayo? Pag Monday to Saturday, Kristiyano pa rin ba tayo? No? Yun po yung tinatawag na integrity. Yun po pagiging tapat natin sa Panginoon, may nakakakita man o wala, Sunday man o anumang araw, makita sa buhay natin yung ating katapatan sa Panginoon. Raising the next generation. Tayo pong mga magulang, meron po tayong pribilehyo, pero meron din po tayong pananagutan. So dalawa po yan, pribilehyo at pananagutan
Ano po ito? Tayo mga magulang may pribilehiyo at pananagutan na turuan at gabayan ang ating mga anak upang ihanda sila sa paglakad ayon sa layunin ng Diyos. Pag tayo po'y wala na rito, may iwan yung ating mga anak. Kung hindi natin sila pinrepare, hinanda, ano mangyayari sa kanila? So kabilang dito sa pananagutan na ito ay ang pagtuturo ng mga katotohanang biblikal, paghikayat sa espiritual na paglago at pagpapaunlad ng diwa ng misyon. So mga kapatid, bilang mga pamilya at mga individual, as a church family, magpursige po tayo na gawing larawan ng pag-ibig at layunin ng Diyos ang ating mga pamilya. Ang ating simbahan as church family. Maging masikap po tayo sa pagpapakita ng pagmamahal, paglilingkod at pagtuturo sa iba kay Kristo sa pamagitan ng halimbawa ng ating pamilya. Yung ating pamilyang physical at yung ating pamilyang espiritual. Isipin po natin ang isang pamilya na nabubuo ng isang matibay na tahanan o nagbubuo ng isang matibay na tahanan. Sa simula, maingat nilang sinusunod ang plano. Ang pundasyon ay matibay, ang mga haligi ay maayos, at ang bubong ay matibay laban sa ulan at bagyo. Ngunit paglipas ng panahon, nagsimula silang maging kampante. Hindi na nila pinapansin yung mga bitak sa dingding, hindi na nila pinapalitan yung mga sirang kahoy, hindi na nila niretouch yung painting sa wall, hindi na nila pinapansin yung tulo sa bubong, at unti-unting humihina ang kanilang tahanan. Sa isang malakas na bagyo, bumagsak ito. Ganyan din ang mangyayari sa ating pamilya kapag hindi ito nakasentro sa Diyos. Ang pamilya ay maaaring magsimula ng maayos, ngunit kung hindi ito itataguyod sa panalangin, sa salita ng Diyos at sa pananampalataya, unti-unting humihina ito. Ngunit ang pamilyang may matibay na pundasyon sa Diyos ay makakatayo kahit sa pinakamalakas na bagyo ng buhay. Pag-isipan po natin ito mga kapatid. Ano ang pundasyon ng iyong pamilya? Matatag ba ito sa salita ng Diyos o hinahayaan mo humina ito sa paglipas ng panahon? Ibalik natin si Kristo sa sentro ng ating pamilya at ipagkatiwala sa Kanya ang kinabukasan nito. Ang disenyo ng Diyos para sa pamilya ay isang obra maestra o isang masterpiece ng pag-ibig, pagkakaisa at layunin. Ang pag-aasawa at buhay pamilya kapag iniaayon natin sa Kanyang mga salita, ito po'y pinagmumula ng kagalakan, kalakasan at magandang patotoo sa mundo. Habang tinatanggap natin ang Kanyang plano, magpasya tayong magtatag ng mga pamilyang naglululhati sa Diyos. Pinananatili si Kristo sa sentro at ipinapakita ang Kanyang pag-ibig sa iba. This week, maglaan po tayo ng oras para i-examine, suriin ang espiritual na pundasyon ng ating pamilya. Manalangin po tayo na magkasama, humingi ng patnubay mula sa Diyos at magsagawa ng mga masusing pagbabago upang iayon ang ating pamilya sa Kanyang disenyo. Tandaan, maliban kung ang Panginoon na magtatayo ng bahay, ang ating paggawa ay sayang lang. Hayaan natin na Siya ang maging arkitekto ng hinaharap ng ating pamilya. Manalangin po tayo. Aming Diyos at Ama, nagpapasalamat kami sa inyong dakilang pag-ibig at sa biyaya ng pamilya. Salamat sa inyong patnubay at plano mong nagbibigay kahulugan sa aming buhay. Nawa ay patuloy niyo pong pagpalain ang bawat pamilya na naririto at maging ang mga pamilya na hindi namin nakasama ngayon, Panginoon. At tulungan niyo po kaming magtulungan upang mapalakas ang aming espiritual na pundasyon. Gabayan niyo po kami sa aming mga desisyon at hakbang upang ang aming mga pamilya ay maging saksi ng inyong pag-ibig at layunin sa mundo. Magbigay sa amin ng lakas, pag-ibig at katapatan sa bawat isa. Naway maging tunay na larawan kami ng inyong kaharian sa lupa. Salamat, Panginoon, sa inyong walang katapusang pagmamahal at patnubay. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga pamilya at ang aming future.
Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Napakaganda po ng ating mensahe na ating narinig. Bilang tugon, pagbulayan po natin ang mensahe na kantang The Family Prayer Song na ating makikita sa ating screen. Come and fill our homes with your presence. You alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Lord, we vow to live holy, bowing our knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Staying together, praying together, any storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, Sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. 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 Hi guys! Thank you for watching our videos. Please support us by sharing it to all your friends. God bless everyone. Bye.
bahagi pong ito, ating ipagkakaloob ang ating mga handog bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. At pangungunahan po tayo ni Ate Leisher Galito. Sa ating pong pagkakaloob, sinabi po sa kanyang Biblia, sa 2 Corinthians 8:12, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Praise God. So, isang reminder po sa ating lahat to na tayo ay hindi dapat napipilitan sa ating pagkakalob. Sapagkat sabi doon kanina sa salita sa ating pagbubulay kanina na kung tayo ay may tunay na pagmamahal, nandoon din yung faithfulness and commitment sa Panginoon. Kaya naman, inanyayahan ko na lang po kayo ng kusang lumapit sa ating harapan na ibigay po natin ang nararapat para po sa ating Panginoon. Na kung saan isang pagpapaalala na tayo ay nagtitiwala at nagpapasalamat sa lahat ng ating natatanggap sa bawat araw sa ating buhay. Praise God. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. For prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home.
if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy. And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, all your mercies in disguise? Yet love Praise is God. Tayo po'y muling manalangin. to give us lesser Nakilang Diyos sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan, higit Lord God, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Naririto po, Panginoon, ang aming mga handog bilang pasasalamat sa iyo, Panginoon. At nais naming, Lord, na ibahagi, Panginoon, ito para sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kami po ay naririto, na pinagtipon-tipon mo po, Panginoon, upang purihin at pasalamatan ka sa kadakilaan mo sa aming buhay. Tunay nga, Lord, na hayag ang iyong kahabagan at pagmamahal sa amin kahit hindi kami karapat-dapat sa inyo, Panginoon. You always, Lord God, na supply our needs, Panginoon, every day, Panginoon, higit pa sa aming inaasahan, Panginoon. Hindi nga namin, Lord, mabilang kung paano mo ito sinusupply sa bawat araw. Higit, Lord, na tunghayan namin, Panginoon, ang aming kalagayan. Kung ikukumpara sa noon at sa ngayon, Panginoon, nakita namin ang iyong kapangyarihan. Ang iyong mayamang biyaya, Lord God, na pinararanas mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe na nagpahatid sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat sapagkat isang paalala, Lord God, na napakahalaga ng iyong mga anak, ang isang pamilya, Lord God, ay ikaw ang maging sentro, Panginoon. Na nawa, Lord, dinidesign namin yung Lord sa aming mga puso, sa aming pamilya, na ang bawat isa ay maligtas, Panginoon. Higit na mapaglingkuran ka namin, Lord God, ng sama-sama, Lord God, na may kagalakan, Panginoon, at pagmamahal sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, kung may nakikita ka sa aming mga kalagayan at puso, Lord God, na hindi nakararapat dahil sa iyo, patawarin mo kami, Lord God. Nais namin ang aming pamilya ay maging buo, maging payapa, mapagpatawad, Lord God, at patuloy na magmahalan, Lord God, sa bawat isa. Sapagkat yun ang nais mo, Lord God, na kami ay pagbukurin ng iyong pagmamahal, Lord God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kahabagan na aming nararanasan, maging sa kagalingan, Panginoon, na aming nakamit, Panginoon. Patuloy naming pinasasalamatan ito, Panginoon. At sa bawat araw na kami ay iniingatan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga biyayang natatanggap sa inyo, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan, Lord God, ng malalim pa na pagtitiwala sa iyo, Panginoon, at pananampalataya sa iyo, Lord God. Na sa inyo lamang, Lord, matatagpuan ang lahat sa aming buhay, Panginoon. Hindi lang naman, Lord, sa material, kundi ang kapayapaan at kaligtasan na ino-offer mo sa bawat isa, Lord God. Ito po ang higit, Panginoon, na isang magandang regalo na aming natanggap mula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong i-bless, Panginoon, ang bawat pamilya na naririto, Panginoon. Maging ang iglesia na ito, Panginoon, na isang pamilya rin, Panginoon, na pamilya na yung naglilingkod po sa inyo, Panginoon. Salamat po, pagbukulirin mo kami, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon, at yung banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Magandang umaga pong muli. Kami po ay nagagalak na makasama kayong lahat sa unang linggo ng buwan na ito. Para naman po sa ilang mahalagang announcements, tinatawagan ko po si Miss Eliza Malang. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mga announcement, first of all, welcome po sa ating lahat. We thank the presence of everyone who gathered here to have fellowship with one another. Thank you so much. And for our leaders today, for our MC, Call to Worship, we have Jenny Rose Vasquez. For scripture reading, we have Jasper Taton. Call to Offering, Leisure Galito.
For our speaker, thank you so much, Pastor Rafi Malang. For next Sunday, ang ating MC and call to worship will be Helen Malang. And scripture reading, Mercy Lozada. Call to offering, be Rose Asas. And for our announcement, Kathy Venus. Yan, so next Sunday, puro mga women's yung magli-lead. And for our praise and worship team, thank you so much for our song leader, Monica Fernandez. Backup, Leisure Galito. Guitarist, Joseph Taton. Bassist, Rovic Malang. Keyboardist, LJ Malang. And drummer, Jasper Taton. And for our church activities, please be reminded for our prayer meeting every Wednesday, 8 p.m. Youth small group, Saturday, 4 p.m. And Sunday school every Sunday, 3 p.m. Dawn watch every Saturday, 5:30 a.m. And for our February celebrant, Monica Fernandez sa 10th ng February. Happy birthday in advance. And yep, for further announcement sa ating youth fellowship, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Every week ka magsa-celebrate ng ng birthday mo. Yan. And for further announcement po, meron po tayong youth fellowship. So inaanyayahan natin ang ating mga kabataan kung meron kayong mga friends and everything. Pwede nyo silang i-invite. So ang youth fellowship, ang theme po nito is The Pursuit of True Love. So, gaganapin po ito sa February 8, 1:30 p.m. to 4:30 p.m. Kaya yung February 8? Saturday. Yan, Saturday. Next Saturday na siya, kung di ako nagkakamali. 1:30 p.m. to 4:30 p.m. Gaganapin po ito sa BCAC. So, registration fee, please, pakihanda. Kung may mga gusto din mag-sponsor sa ating mga kabataan, so why not? So, ang registration fee is 80 pesos per head. Ang magiging speaker po sa fellowship na ito is si Brother Reggie Oteros and Sister Michelle Oteros. And meron din po tayong NCAF Youth Fellowship. So, suportahan po natin kung meron po tayong mga kakilala, mga kamag-anak, na kabataan na pwede ding mag-join, invite natin sila. So, +1 pa rin tayo. So, for our theme sa ating in-house na fellowship, Unstoppable Love, gaganapin po ito sa February 23 after service. So, dito siya gagawin. Mamang dito nga eh. So, registration fee is 25 pesos at ang ating magiging speaker is si Sister Annalyn Domdom. At meron din tayong Zone 2 fellowship din. So, ang daming ganap para sa ating mga kabataan. So, Feb-Ibig Fellowship, Post-Feb-Ibig. Post-Feb-Ibig Fellowship. So, ang theme ay Pa-Fall. Pa-Fall? Yan. Date. Kaya gaganapin po ito sa March 16. So, next month na siya. 2 p.m. Ang venue po is Jesus Holiness Alliance Church. Registration fee, iba-iba yung amount niya. So, for young teens, 10 pesos. Young people, 20 pesos. And for young pro, 30 pesos. And meron din pong NCAF Fellowship po para sa ating men and women. Love Day, ito yung taunang fellowship for men and women. So, gaganapin to sa February 16, Sunday afternoon. Yun lamang po. Meron po ba? Wala na. Yeah, thank you po so much. Ngayon po ay dadako tayo sa bahagi ng ating pagsamba kung saan atin pong gugunitain ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Ihanda po natin ang ating mga puso habang tayo ay lumalapit sa banal na hapag. Tinatawagan ko pong muli si Pastor Rafi para pangunahan tayo sa ating banal na hapunan.
Okay, tayo po ay tumayo para po sa ating paghahanda sa ating Holy Communion. Awit po tayo ng isang hymn, Nothing But the Blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat na kami po ay magkasama-sama muli sa pamamagitan ng inyong Holy Communion, Panginoon. And sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob, Panginoon, na kung meron nga po mga karumihan sa aming puso, kami po ay inyong pakalinisin upang kami po ay maging karapat-dapat sa pakikibahagi sa inyong banal na hapunan. At nawa po sa aming pagbubulay ng iyong salita ay patuloy kang mangusap at magministeryo sa amin. Salamat po, itong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa ating pong, pwede po tayo makaupo uli. No? Sa ating pong maikling pagbubulay mula sa salita ng Diyos, pag-uusapan po natin ang may kinalaman pa rin sa pamilya. God's design for the family at the Lord's table. No? Ang ating pong key passages ay matatagpuan sa Ephesians chapter 5, 21 to 23 and 1 Corinthians 10, 16 to 17. No? Ang communion po, the communion table is a place of unity, love, and remembrance.
kung paano po dinisenyo ng Diyos ang pamilya na mag-reflect sa kanyang pag-ibig at sa kanyang relasyon sa kanyang iglesia, tayo po ngayon nagkakatipon as one family in Christ to celebrate His sacrifice. The family is a reflection of God's covenant love. Doon po sa Ephesians chapter 5, 25 to 27, basahin nyo lang po mamaya, no? Sinasabi po roon na ang pamilya ay nilikha upang maging salamin ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. No? At ito po'y pinapakita sa pamamagitan ng mapagkumbabang pag-ibig ni Kristo para sa kanyang iglesia. Ang komunyon ay nagpapaalala sa atin ng covenant na ito. At ito'y tumatawag sa bawat pamilya na magmahalan, maglingkod at magpatawaran tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. No? Pangalawa po, unity in the family of faith. Ang key verse po natin dyan ay 1 Corinthians chapter 10, 16 to 17. Ang communion ay nagsisimbolize sa ating pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Sa pamamagitan po ng gawain na ito, pinapakita po natin yung ating pagkakaisa o pagiging isa sa katawan ni Kristo. Ang mga pamilya ay tinawag na ipakita ang pagkakaisang ito sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pagkakasundo, pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan at paglalagay kay Kristo bilang sentro ng kanilang mga relasyon. So napaka-importante po na sa bawat pamilya ay mayroong pagkakasundo. No? Dahil tayo po ay tinawag ng Diyos para maging mga patotoo sa mundong ito. So, bilang isang pamilya, tayo po ay inaasahan na mayroong pagkakaisa at mayroong pagkakasundo at kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan ay dapat itong ayusin o isaayos. At the same time, again, si Kristo po ang dapat maging sentro ng ating relasyon. Pangatlo, passing faith to the next generation. So inulit na naman yung pagsasalin ng pananampalataya o pagmumulat sa mga susunod na henerasyon. No? Sa Deuteronomy 6 verses 6 to 7, sa pamagitan po ng komunyon, ito po ay nagsisilbing sandali ng pagtuturo para sa pamilya upang maibahagi ang ebanghelyo sa mga anak. Pinapaliwanag po rito ang kahalagahan ng sakripisyo ni Jesus at ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa pamamagitan po ng gawain ito, pinapakita po rito, pinapaliwanag po rito yung sakripisyo ng Panginoon Jesus. Yun po yung inaalala natin every time magsa-celebrate tayo ng Holy Communion. At dito rin po ay pinapakita yung kahalagahan ng pananampalataya. So we encourage every families na gamitin po natin itong pagkakataon na ito na i-rededicate po natin yung ating mga tahanan ayon sa layunin ng Diyos. And then lastly, the table is a place for healing and renewal. The Lord's table invites us to examine our hearts. Sabi sa 1 Corinthians 11:28, sinasabi po ni Paul doon na bago tayo makibahagi sa banal na hapunan o sa Holy Communion, kinakailangan natin examine yung ating mga puso. Saliksikin yung ating mga puso and let us seek forgiveness kung meron po tayong nagawang mga kasalanan, both individually and as a family. At kung meron nga po ay kinakailangan natin itong i-confessal sa Panginoon, i-confess at hingi ng tawad sa Panginoon. Families are encouraged to reconcile with one another, experiencing the healing and restoration that Christ offers. So kung meron pong mga hindi pagkakasundo sa pamilya, bago po tayo kumuha ng tinapay at ng Diyos ang sisimbol sa kanyang katawan at dugo, ay kinakailangang mag-ayos muna. No? So baka yung mag-asawa ay hindi pa nagbabatian, magbatian na kayo ngayon. No? O baka yung magkapatid ay meron pa kayong hidwaan, no? Magbati na kayo ngayon. No? O baka meron dito sa atin mga kapatiran na hindi natin kasundo, kinakailangang magkaroon ng pagkakasundo bago tayo makiisa o makibahagi sa Holy Communion. So that ma-experience po natin yung healing and restoration na inaalok ng Panginoon sa bawat isa. So, magkaroon po tayo ng personal reflection. Mga individuals and families, mag-reflect po tayo sa ating relasyon kay Kristo at sa relasyon natin sa isa't isa bago tayo
mag-partake sa ating communion. No? Kung kagaya po sinasabi ko kanina, sa ating pag-reflect, kung meron po tayong mga hidwaan o mga hindi pagkakasundo, mas mabuti po na ayusin natin bago tayo makibahagi sa Holy Communion. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, kung mag-aalay ka sa Panginoon at naalala mo na meron ka palang kahidwaan o kaalitan, ang sabi ng Panginoon, iwanan mo muna yung alay, puntahan mo yung kapatid mo na yon at makipagkasundo ka at saka ka bumalik, saka mo ialay ang iyong alay. No? Magiging katanggap-tanggap lamang po yung alay kung tayo po ay mayroong maayos na relasyon sa ating pamilya, sa ating mga kapatiran, sa ating church family, no? At sa anumang mga relationship natin. No? So mahalaga po na maging maayos ang ating relationships sa ating bago po tayo makibahagi sa banal na hapunan. I encourage every families to pray together at the table, committing to follow God's design for their homes. So habang tayo po mamaya lumalapit diyan, kukuha ng banal na hapunan nung tinapay at dugo nagsisimbolo sa katawan at dugo ni Kristo, isama po natin yung pananalangin na tayo po as a family and as a church family, i-commit natin yung ating mga sarili na susundin natin yung disenyo ng Diyos sa pamilya. Church as a family, ito po yung isang reminder sa atin as a congregation, as a church family, that we are part of a larger spiritual family. Baka akala natin, tinitingnan natin, ang konti lang naman natin, no? Pero tayo po ay bahagi ng isang malaking pamilya ng Diyos. No? Sa kama ko pa lamang po, no? Tayo po ay 3,550 churches, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwera pa yung Christian and Missionary Alliance USA, Christian and Missionary Alliance Australia, Christian and Missionary Alliance Canada, Hong Kong, Singapore, no? Thailand, no? Japan. No? So, wag po nating tingnan na maliit lang tayo. Dahil bahagi po tayo ng isang napakalaking pamilya. Ang pinag-uusapan pa lang po natin Kamakop o Christian and Missionary Alliance. Meron pang mga kapatiran tayo sa Methodist, meron pang mga Baptist. No? Napakalaki pong pamilya itong pinag-uusapan natin. And we are part of that large spiritual family. And we are called to live in unity and love. So, kapag pinag-uusapan ang unity, hindi po pinag-uusapan dito ang denomination. So regardless of your denomination, as a body of Christ, we are to live in unity and love. So communion is more than a ritual. Hindi po ito isang ritual lamang, higit pa po ito sa isang ritual. It's a moment to reflect on God's design for our lives, our families, and our faith community. At the table, we remember Christ's sacrifice, recommit to His purposes, and renew our dedication to live as families that glorify Him. At this point, tayo po ay kukuha ng tinapay at juice na isisimbolo sa kanyang katawan at dugo. Tayo po ay tatayo ngayon. So, ibahin naman natin. Tayo naman yung tatayo at lalapit dito para kumuha ng tinapay at juice. At mamaya po, sabay-sabay nating kakainin at iinumin. Sige po, pwede na po nating simulan.
Tayo po ay tumayo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung ibig siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, pinagpira-pira ito, nagpasalamat at pinagpira-pira ito at sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos naming gawain at sa umaga po ito, patuloy po namin kinukumit sa inyo aming mga sarili, ang aming bawat pamilya, Panginoon, na kami nga po ay mamuhay ayon sa inyong pagkadisenyo sa amin. At sa pamagitan ng inyong salita, kami po ay lalakad na may banal na pagkatakot sa inyo at susunod sa inyo, Panginoon. May nakakakita man o wala, kami po ay maging tapat sa inyo, Panginoon. At dilangin ko nga po na bilang mga anak po ninyo, bilang mga tagasunod po ninyo, kami po ay maging magandang patutuo. At kinukumit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga sarili sa buong sanlinggo ito, Panginoon, sa aming pag-reflect. Bigyan po kami ng wisdom kung paano po namin isasabuhay ang mga katotohanang narinig namin sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at nawa nga po kayo po ang patuloy na magpakahayag sa buhay ng bawat isa at sa buhay ng bawat pamilya. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon po ito, habang tayo po ay nagbabatian, ay awitin po natin itong awitin na ito. Ito pong benediction song. Blessed
Lord bless you and keep you and make His face shine upon you. God bless you all.